praise. Ayan, sige po, isang mapagpalang umaga po para sa bawat isa na narito. Ayan, sige po, munting paalala po para sa maayos na pagsamba. Yung mga maliliit po na kids, meron po tayong kids room at dito po sila sa kubo. Ayan. Please turn your phone off or put on silence mode. Yung mga phone po natin, maaari po bang silent muna natin para tayo po ay makapag-focus sa ating banal na gawain. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo muna akong dadalhin. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo muna akong dadalhin. Sige mo na. Ayan, sige po. Ayan, higit sa lahat, stay focused kasi nandito po tayo sa panambahan ng Lord para magpuri at higit sa lahat, makapakinig ng salita ng Lord. Ngayon umaga ito. And sige po, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ayan. Yes, Lord, Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na nakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagawa ng langit at lupa. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay, panibagong umaga, at panibagong init, Panginoon, hangin na patuloy mong pinaparaan sa bawat isa na narito. Panginoon, hallelujah, anuman ang kanumihan ng aming mga puso, lahat ng tatayo ngayong umagang ito, linisin po ito ng iyong banal at makapangyarihang dugo sa pangalan ng Jesus. Anuman ang mga bagay na naisip namin, nasabi, mga naikilos na hindi nakakalugod sa iyong harapan. Patawarin na po kami, Panginoon. Linisin po ito ng Ama. Lord, maging Panginoon, ang mga tatayo ngayong umagang ito, ihanda mo ang aming mga puso magsimula sa mga awit, sa sasayaw, Panginoon, maging sa gagamitin mong mensahera ngayong umagang ito. Ikaw, Panginoon, ang makita, ikaw ang maparangalan, at ang mga salita mo lamang ang lalabas, Panginoon, sa kanyang bibig. Lord, anoint her lips, Lord God, at ang Panginoon, ikaw ang maparangalan. Lord, itago mo lamang sa iyong likuran, Panginoon. Itago mo, Panginoon, siya, hallelujah, at ikaw ang makita, ikaw ang magsalita para sa kanya sa pangalan ng Jesus. At maging, Panginoon, sa buong gawain na ito, Ama, ikaw, Panginoon, ang maparangalan, ikaw ang maitanghal at pangalan mo lamang, Panginoon, ang maitaas. Maging, Lord God, sa aming mga kapatiran na wala dito, Lord, parang nasa nila yung strong conviction at pag-apuyin mo, Panginoon, ang kanilang mga paa dito sa iyong gawain sa pangalan ng Jesus. Wala ka rin ibang pararangalan, wala ka rin ibang maitataas, kundi ikaw lang ng Ama. Thank you, Jesus, hallelujah, sa privilege, Panginoon, na kami ay muling makapagpuri sa iyo sa pangalan ng Jesus. Thank you, Jesus, at wala ka rin ibang itataas, pararangalan doon yung pangalan mo lamang sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yung palakpas na palakpak, kung para sa Lord yung palakpak na yan, ibigay po natin yung desk clap natin. At sabihin mo sa katabi mo, handa ka na bang magpuri muli sa ating Diyos? Amen. 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 Hallelujah. Sige po, tayo po sama-samang magsaya. Muli sa ating Panginoon. Hallelujah.
Pagbabasa ng salita ng Diyos in 1 John 2:15 to 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At maaari po ba natin buksan 1 John 3:1-3. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi kinikilala ng Diyos. Hindi kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit, hindi pa nakakayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Panginoon, maraming salamat sa salangitang ito na nais namin pag-aralan ngayong oras na ito sa pamamagitan na isinulat ni Apostol Juan. Sa oras po na ito, Panginoon, kami po ay humihingi ng karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, speak to our hearts in the mighty name of Jesus as we study your word. Expose the sins of our hearts, Lord God. At ang lahat, Panginoon, ang tinatagong kasalanan nito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, ngayong oras na ito, patuloy namin maranasan ng iyong kahabagan, ang matindi at malawak na pag-ibig mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo. At sa oras na ito, Panginoon, itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw ang mahayag sa oras na ito. Ama, let the Spirit of truth speak today in Jesus' name. And no crown shall be taken away from you, Jesus. Sa iyo lahat ito, Panginoon, at ikaw ang may tataas. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Amen. Sige po, bago po tayo umupo, pakikamayan muna ang inyong mga katabi at pakisabi, salamat nandito ka. Praise God. Amen. Ayan. At tayo po ngayon ay nasa book of 1 John. Praise God. At napakabilis po ng panahon. Amen po ba? At salamat sa Panginoon dahil lahat po tayo ay patuloy na lumalago sa ating karunungan at kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Amen po ba? That every week that we are studying the Word of God, every week na hinihimay-himay ito, every week, alam niyo po hindi niyo po namamalayan, pero yung puso na yan, amen po ba, ay patuloy na pinauuhaw ng Panginoon sa kanyang salita. Amen? Kaya ngayon, patuloy tayong magdig sa kanyang salita. At tayo po ngayon ay nasa 1 John na kung saan ito po ay isinulat ng ating apostol Juan the Beloved. Amen? At ito po ay isinulat nung siya po ay nasa Ephesus at sa kanyang katandaan. Amen po ba? Siya po ay matandang-matanda na noong mga panahon na ito. Bagamat hindi na naisusulat kung ilang taon na siya. Pero sa kanyang ano niyo po sa pagbabasa natin ng Book of John, 1 John, ay makikita natin na parang alam niyo po yung isang lolo na nag-a-advise sa kanyang mga kaapu-apuhan. Amen po ba? At kanyang pinapasa na ang mga karunungan na nagmumula sa Panginoon na natutunan niya all throughout the years of His ministry. At
ngayon po we glorify God because kayo po ay nag-aral ng 1 John 1. Amen po ba? At doon ay natakil ang patungkol sa tayo po ay mamuhay sa liwanag. Amen po ba? At kung paano po tayo ay namumuhay sa liwanag ay nais ng Panginoon ng lahat ng parte ng ating buhay maliwanagan. Amen po ba? Sapagkat alam natin na tayo ay hinugot ng Panginoon mula sa kadiliman at tayo ay dinadala ng Lord sa kaliwanagan. Amen po ba? Because God is light. Amen. At sabi nga po in John 2, ay dito naman po ay sinasabi at sinulat ni John na kung saan tayo daw po pala, kung tayo ay inaako natin na tayo ay namumuhay na sa liwanag, ngunit patuloy pa rin sa ating mga kasalanan, tayo daw ay sisinungaling. Amen po ba? At tayo ay, dito po alam nyo, I glorify God because He exposed the status of my heart nung time na binabasa ko po ang 1 John. And we glorify God because this is the main purpose of His Word, kung bakit tayo nag-aaral ng Kanyang salita, to truly expose the status of our hearts in the eyes of the Lord. Amen? At sabi nga po dito, kayo ay kung inaako nyo na kilala mo ang Panginoon, pero hindi ka naman sumusunod, ikaw ay nagsisinungaling. Amen po ba? So, dahil alam natin na yung laman natin, amen po ba? Our sinful nature, ito yon. Amen. The lust of the eyes. Amen po ba? The lust of the flesh and the pride of life, that is what we want. Amen. Pero hindi na tayo nararapat para doon. Amen? So, ngayon, pag-aralan po natin, ayan, the life of being in God's love. Ano ba ang buhay na naroon sa pag-ibig ng Diyos? Amen? So, ngayon, pag-aralan natin and ngayon, I believe nararanasan po natin kung paano ang pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa. Para sa atin, personally, amen po ba? And how God is truly patient. Amen po ba? Na kahit gaano katitigas ng ating mga puso, ang ating mga ulo, ang Diyos hindi nagsasawa. Amen? All throughout the years, God was so patiently waiting and patiently pursuing us. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is pursuing you. Amen? Because we did not love Him first. Because He loved us first. Amen? Kaya naman, ngayon pag-aralan natin, ano ba ang buhay talaga na naroon ang pag-ibig ng Diyos. Okay? So, ayan. Dito po, tayo po ay merong 6 parts ng 1 John 3. Dito po ay the first part, verse 1 to 3, the glory of God's love. The second part is 4 to 9, the sin and the child of God. 10 to 15, the imperative of love. 16 to 19, the outwork of love. 20 to 22, the truth and peace of love. And verse 22 to 24, abiding in love. So, ayan, praise God. At sige po, tayo po ay pag-aralan po natin yung sinabi sa 1 John 3, 1 to 3, the glory of God's love. Okay. Okay. So, sabi po dito, tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Bawat isa po ba dito ay alam na kung ano ang kanyang identity in Christ? Amen? Our identity in Christ is we are a child
moment that you receive and accepted Jesus as your Lord and Savior, ito po yung sinabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni John in John 1:12. Amen po ba? Na ang sabi po niya dito, na nung time na tayo po ay tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, tayo ay binigyan ng karapatan ng Diyos. Amen? Na maging anak niya. So, not everybody, not all people are a child of God, and that is the truth. Amen? Kasi, ang sabi po dito, doon sa John 1:12, na ang sino lang daw na tumanggap kay Kristo, they are alone the child of God. So, hindi lahat ng tao, bagamat nilikha ng Diyos ang lahat ng tao, at iniibig ng Diyos ang lahat ng tao. The grace of God are for people who na naroon. Amen po ba? Yung grace ng Panginoon, napakalawak niyan. At nais ng Panginoon na ang bawat isa ay manumbalik sa Kanya. That's why, sabi nga po, He gave His one and only begotten Son. Pero, sabi po dito, hindi lahat ay sinasabing anak ng Diyos. Kung sino lang yung tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus. Sila lang. Amen? At sabi po dito ng Lord, at sabi po dito ni Juan, tingnan niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Sabi po dito, ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. You know what? When you are a child of God, because not all people, hindi lahat ng mga tao ay tinatanggap si Jesus. Pero alam niyo po ba, nakikita at makikita sa isang tao kung tunay na tinanggap niya ang Panginoon dahil may pagkakaiba. Amen po ba? There is a segregation. Amen? At meron talagang pagkakaiba ang mga anak ng Diyos. Amen? Sabi nga po dito, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit, hindi pa nakahayag ang magiging kalagayan natin. Alam niyo po, hindi natin malalaman after this, Lord, saan na ba tayo? Lord, what will happen after life? Amen po ba? Or what will happen? Ano bang mangyayari pagkatapos nito? But we are very certain that we will be resurrected with Christ. Amen po ba? Na tayo ay at the end of this journey in Christ, at the end of itong buhay na ito, na tunay na naroon yung relasyon sa Panginoon, pakikipagrelasyon at sa pamumuhay na pagiging anak ng Diyos, we are very certain, hindi yan tinatago ng Biblia, ng salita ng Diyos, na every one of us will one day meet Jesus face to face. Amen? So, sabi po dito, ngunit alam natin, sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. At ang napakaganda po dito, ay, sabi nga po, yung pag-ibig ng Diyos, napakalawak. Yung pag-ibig pa lang ng Diyos. And His main purpose ay para tayo ay maligtas. For us to be protected in His love. Kaya sabi niya dito, kaya't ang sino mong may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. You know what? In the book of Genesis, nung tayo po ay nilikha ng Panginoon, amen? Nung tayo po ay nilikha ng Panginoon, ang sabi niya, likhain natin siya sa ano po? Saan? Sa ating, according to our image, or sa ating wangis. Ano ba yung wangis ng Panginoon? Ano yung wangis ng Panginoon?
kapatid, siya ay pag-ibig, siya ay punong-puno ng kabutihan, the goodness, the faithfulness, the love, amen? And even the holiness. Amen? Yun ang wangis ng Diyos. And the original way, and the original image na tayo ay nilikha ng Panginoon ay doon sa ganung wangis. Kaya naman, nung time na tayo ay nagkaroon ng kasalanan, yun yung nawala sa atin eh. Amen? Doon na welcome yung sinful heart ng mga tao. At alam niyo po ba, ngayon na si Jesus ay namatay para sa atin, and the moment that you accepted Him as your Lord and Savior, yung nais pala sa atin ng Panginoon, hindi po ba, ay tayo po ay maging ganap. Amen? Ganap hanggang dulo. At sabi nga niya dito, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Yung holiness ng Panginoon. Tayo ay binabalik muli ng Panginoon sa tulad ng kanyang wangis. Because He is love, He is full of mercy, even the holiness. Amen po ba? Kaya nga, napakahirap eh. Napakahirap tanggihan ng kasalanan. Amen po ba? Napakahirap. It's a very strong struggle every day. Not just every day, pero the moment that you accepted Jesus, you are being so sensitive with sin. Amen po ba? Kaya ngayon, ang bawat araw, nagiging struggle. Kasi bakit? Andun yung sinful nature. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa atin, tayo ay mamatay sa ating mga laman. Kaya pala yun din yung tinuturo ni Juan. Because our sinful nature are for the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Kaya pala, ito, you know what? Yung glory ng kanyang pag-ibig. This is, you know what? Kaya yung, ikukot ko lang po yung sinabi ni Pedro, na sinabi niya in 2 Peter 4, na love covers multitudes of sin. Amen po ba? Bakit? Kasi sa pamagitan ng pag-ibig, kayang patawarin kahit kaano kalaki ang kasalanan. And that is what Jesus did on the cross. Amen? Yun yung pag-ibig ng Diyos. For us to be reconciled and for us to go back into our original image. Tingnan mo nga yung katabi mo, nasa original image na ba yan? Processing. On the process. Amen. Amen po ba? Ayan. Praise God. At ngayon, okay. So, ayan. So, tayo naman po, on the second part, ayan. Ayan. The sin and the child of God. You know what? Our relationship with the Lord. Amen po ba? Lahat, taas nga po ng kamay ang may relasyon sa Panginoon. Po, yung iba hindi pa ata sure. Praise God. Pero alam niyo po ba, when the moment that we gave our life to the Lord Jesus, amen. Ang sabi ng Panginoon, in John 1:12, binigyan na tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. And so that yung relationship, the intimate relationship is being built. Just like the father and the son. Amen. The father and daughter relationship. Amen po ba? The intimate relationship. Sabi nga, tayo daw ay mga the bride of Christ.
Amen po ba? So, ibig sabihin, dito po kaso yung relationship na yun, you know what? Lahat ng lahat ng character or people in the Bible have experienced this relationship, intimate relationship with the Lord. But they also stumbled. Because they were not perfect. Kasi kung hindi sila nagkasala sa Panginoon, ay baka kwento lang to. Baka hindi talaga to totoo. Ibig mo ba? Pero even them stumbled. Ano sabihin ng stumbled? Nagkasala. Sabi nga, doon sa Romans, di mo ba, na for no one, ibig mo ba? Wala doon nakaabot doon sa pamantayan ng Panginoon. We all have fallen short. Even David. Amen po ba? Even David have fallen short. Ibig sabihin, kaya pala yung sinabi ni David doon sa Isaiah, sa Psalm 54, na do not take away your spirit from me. Amen po ba? At sinabi din niya doon, that sin takes away the joy of His salvation. So, ibig sabihin, kahit na ikaw ay may relasyon sa Panginoon, there will be an attack on that relationship. Amen? At yung atake na yon, hindi lang yon once a month. Hindi lang yon once a year. Kundi the moment na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, tinanggap mo ang Diyos, and the moment na lumalalim ka na sa Panginoon, the moment na ikaw ay nagsuko ng buhay mo sa Panginoon, you are being so sensitive with sin. Amen po ba? Bakit ano sabihin ng sensitive? Agad-agad mo na siya nararamdaman. Amen po ba? Yung temptation to go and sin against the Lord is more, yung mas malakas siya kaysa nung dati na hindi ka nakakilala sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Because sin attacks your relationship with the Lord. And yung temptation na yan, it doesn't stop when you accepted Jesus. Kaya nga, yun pala yung sinabi ng Panginoong Jesus, deny yourself. Follow me. And take up your cross. Kasi lahat tayo may cross. Di ba ba? And lahat tayo, kailangan natin i-deny ang ating mga sarili. We have to kill our flesh. Yung flesh na ito, yung sinful nature. Every day. Amen po ba? So, tingnan po natin. Sabi po dito, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Alam niyo po, napakabigat. Napakabigat ng verses na ito. Amen po ba? The moment that we accepted Jesus as our Lord and Savior, we know that Jesus Christ died for our sins. Amen po ba? Alam na natin. Kaso minsan, may mga pagkakataon na dahil alam mo at alam natin na namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan, nagiging over-familiar tayo doon sa bagay na yun. Amen po ba? Ano sabihin ng over-familiar? Yung parang, alam ko na yan, namatay si Jesus. Amen? Alam ko na yan. At ngayon, minsan may mga pagkakataon na kahit tayo Kristiyano na, nahuhulog pa rin sa kasalanan. Amen? Amen po ba? So ito po ay sinulat ni Pablo, ay ni Juan, para sa mga Kristiyano. Amen? Na the
moment ikaw ay naglagak ng iyong buhay sa Panginoon, sin doesn't stop. Every day, na-fall short pa rin tayo. Amen po ba? Pero may pagkakaiba sa struggling with sin and overcoming sin. Amen po ba? May pagkakaiba sa ikaw ay nais mong ma-overcome yung kasalanan na yan. At meron din pagkakaiba doon sa nasanay ka na lang sa kasalanan na yan. Amen po ba? At ito po yung tinatawag at ito yung tinutukoy ni Juan. Okay? Ikaw na Kristiyano, nanatili ka na doon sa kasalanan. Amen? No, yung kasalanan na dapat nag-i-struggle ka para ma-overcome, nagiging ano mo na lang siya. Nagiging part na lang siya ng habit mo. Nagiging part na lang siya ng daily life mo. Na ikaw mismo, nakampante ka na at ayaw mo ng paglabanan. Magkaiba yung ikaw ay nagtatry to overcome that sin. At magkaiba din yung committed ka na doon sa kasalanan. Sinabi ni Pablo, ni Juan, in our lives, it's natural, kapatid, na tayo ay magkasala kapag tayo ay, kahit na nandoon na yung relationship natin. That's it. Because nandito tayo sa ating kasalanan. Amen mo ba? Nandito pa rin tayo sa ating fleshly nature. Pero magkaiba, kapatid, yung nandoon ka na, nanatili ka na lang sa kasalanan at ayaw mo nang paglabanan. Kaya nga sabi dito na ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang puwiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. We all know that. Amen? Alam natin. Pero sabi nga, si Pablo po ang nagsabi, Nasabi niya, na kapag daw tayo ay nananatili doon sa kasalanan, in despite of knowing that Jesus Christ died on the cross, parang pinapako na lang daw natin siya paulit-ulit. Amen po ba? Why? Kasi nandoon yung kasalanan na ayaw natin paglabanan. Kaya sabi ito, ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. You know what? Ito yung sinabi ng Lord sa magitan ni John, na kung saan ay sabi dito ng Lord, hindi niya tayo pagtatagumpayin sa kasalanan. Na kapag ikaw ay tunay niyang anak ng Diyos, amen? At ikaw talaga itupa niya, hindi ka niya ngangayaan ng malugmok at magtagal dyan sa kasalanan na yan. He will speak and non-stop speaking. Alam mo ba? Hanggang sa makonvict yung heart mo at maunawaan mo that you are already sinning in the Lord. He will use people. Amen? He will use your mentor. He will use your even unbelievers. Kahit nga yung kay Balaam, di ba? Kahit asno, kaya niya ng pagsalitain para lang gisingin ka sa kasalanan. Why? Because that is the promise of the Lord. He will not let you go down in that sin. And that is grace. Amen. That is grace. Amen? Na kahit gaano tayo nalayo sa Panginoon. And even how much we say, Lord, nalayo na ako Naiya na akong bumalik. Yung promise niya, no one can snatch you away from His hands. That is true. Kaya nga, tayo, sabi dito naman, ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita at hindi nakakilala ng Kanya. But meron talagang mga tao that even how much the Holy Spirit convict them, even how much the Holy Spirit speak to them, even how much God
use people to convict that person para ang tawag po dito, mangusap doon sa tao na yon. Pinatigas ng kanyang puso at mas pinili na yung kasalanan na yon. Ang sabi ng Panginoon, yang Kristiyano na yan, hindi yan tunay na nakakilala sa Diyos. That is the truth. Amen? Amen po ba? Kasi sabi nga ng Panginoon, na my sheep knows my voice. Amen? They listen to me and they follow me. So that is the truth. And sabi nga po dito, tingnan mo natin, in Romans 5:8, and God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. That is very true. Amen? That is very, very true. Dahil, sino po ay yung unang umibig? Tayo po ba? Lord, I commit my life to you. No. God is more committed to you. Amen. Amen? Lord, I give up my life for you. No. Jesus gave His life for you. So, ibig sabihin, wala tayong may masasabi sa Panginoon kasi bago natin sabihin sa Kanya, ginawa na Niya. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero alam niyo, una kang pinaglingkuran ng Diyos. Kaya nga, sabi nito, and that is His love. His demonstration of His love. Kaya, grabe po napakaganda ng pag-ibig ng Panginoon. Sabi po dito mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Alam po there's no in-between. Either you are a child of God or you are a child of Satan. Either you go 100% to the Lord or zero. Wala palang 50-50 sa Panginoon, Amen po ba? Sabi dito ng Panginoon, sabi po niya dito, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid, ay matuwid tulad ni Kristo. Sabi po dito, ano po yung nagpapatunay na tayo po ay anak ng Diyos? Pag tayo na po ay patuloy na lumalayo sa pagkakasala. Dahil ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang dyablo. Alam niyo po, sabi nga po, kahit po pala sabihin natin na we are follower of Christ, we know God. Kung wala po yung tunay na pagsunod sa atin, there's something wrong in our hearts. Kung yung faith na yan, amen po ba? Kung yung faith na yan sa Panginoon, laging paandap-andap, there is something wrong. Yung commitment na yan, kung laging aandap-andap, there is something wrong. Amen po ba? At kahit yung tunay na pagsuko natin ng ating buhay sa Panginoon, kung patuloy at palingon-lingon tayo doon sa naiwan nating kasalanan, there is something wrong. Pero we glorify God. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang mga anak ng Diyos ay hindi pinagpapatuloy ng Diyos sa kasalanan. Sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. Yung binhi na naitanim.
yung binhi na nag-sprout sa'yo. Amen? Yung binhi na walang ibang nagtanim kundi ang Diyos. The good news. Yung binhi na ang Panginoon ang nagwa-water at nagpapalago. Yun. Kaya, alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil ang topic po namin kahapon na ay about binhi. Na naitanim. Saan po? Sa matabang lupa. Na pinagmumultiply ng Panginoon. Fruitfully. Alam niyo po salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay nagtatanim ng binhi. May binhi siyang pinrovide. Amen po ba? Sabi nga doon sa 1 Corinthians, ang Diyos ay nag-provide ng binhi para may tanim sa ating mga puso. Pero, we have a responsibility. May responsibility tayo doon, kapatid. Ang Diyos ay nagtanim, pero tayo ay kasama ng Panginoon in agreement with the Lord to desire to grow. Dahil hindi lang pwede ng Panginoon, nais ka niya mag-grow, pero ikaw ayaw mo mag-grow. Kailangan synchronize in agreement with the Lord. Kasi kung hindi, there is something wrong. Kaya, alam niyo po habang binabasa ko po itong God is truly exposing the status of my heart. Lord, am I truly growing? In love, in my faith, in my action. Am I truly growing? Tunay nga yung salita ng Diyos ay parang salamin. Amen po ba? Parang salamin. It lets you see your image in the eyes of the Lord. Ano na ba ako, Lord, sa harapan ko? Pero Lord, wag mo naman akong gawing anak ng Diablo. Lord, kapagan mo ako. Yun yung prayer ko. Lord, wag mo naman akong gawing anak ng Diablo na tumigas yung puso ko na kahit mag-convict mo, kahit ang conviction mo, ayaw ka nang tanggapin. Na kahit anong salita mo sa akin at gumamit ka pa ng mga tao, ng mga lingkod mo para magsalita sa akin. Ayokong dumating sa punto na pinapurol ko na ang aking tainga at ayoko nang makinig. Kasi bakit? Growth is a partnership with Christ. Kailangan ikaw din nagde-desire at gumagawa ng paraan. Amen po ba? Kaya nga, sabi nito, pero salamat sa Panginoon. Alam niya yung weakness nating lahat. Amen po ba? He knows our weakness. Kaya nga sabi niya dito, hindi pinagpapatuloy ng Diyos na tayo ay patuloy na naroon sa kasalanan. Dahil, alam niyo po, yung binhi, kung bakit hindi na nahuhugot, kasi pinananatili din niya ng banal na Espiritu sa atin. Amen po ba? And that is the work of the Holy Spirit in our lives. Na tayo po hanggang dulo, hanggang sa pagdating ng Panginoon, ay nandoon tayo na maging ganap at walang complete and lacking natin. Amen? Sabi nito, at dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa kasalanan. Meron lang po akong konting i-share sa inyo. Meron kaming ka-churchmate. May ka-churchmate kami. And then, sabi ko, Lord, ikaw po mag-lead sa akin sa prayer. And then, naramdaman ko na bigla ko naisip yung ka-churchmate po namin. Ka-churchmate po namin.
And parang may mabigat na mabigat sa heart ko habang pinagpipray ko siya. And then, sabi ko, Lord, tulungan mo ko na makausap siya kung may problema man siya. I pray na siya din mismo magkaroon ng open heart. So, nung time na yun, hinintay ko siya doon sa workshop ko po, and dumaan siya. Tapos sabi po niya sa akin, sabi ko sa kanya, sis, halika, pray tayo. Sabi ko, meron ka bang struggles ngayon? Sabi niya, nalalamig talaga ako. And then, alam niyo po, minsan may mga pagkakataon na kahit magtanong ka, lagi nilang sagot, okay lang naman, okay lang. Wala namang problema. Di ba ba? But at that time, talagang salamat sa Panginoon kasi God opened her heart then to open up. Sabi niya, kasi kasi ako eh. Ang dami ko kasing bayarin ngayon. Ang dami niya daw niyang bayarin. Ang dami din daw niyang nababauna din daw siya sa utang. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Kasi, yung scatter. Oh. Pero, syempre, of course, we don't judge naman po, di po ba? So, we acknowledge kung ano po yung, we acknowledge yung heart. Amen po ba? Kasi that is a sign of humbleness na din to let your sin be exposed into light. Amen. So, nung time na yun, sabi niya sa akin, kasi naano kasi ako sa scatter, tapos nagkakaroon na din kami ng problema ng partner ko kasi nga ganito, ganyan, kasi lagi na akong hindi na ako tumatayo sa kinaupuan ko buong maghapon, gano'n na daw, parang yung loss niya binabawi niya, parang gano'n. And minsan, alam niyo po yung pinagpipray niya na, Lord, manalo ako. Yan tayo dyan. Lord, manalo ako. Wait lang. Pero, of course, salamat sa Panginoon. Dahil God allowed that sin to be exposed. Amen po. And sabi nga po, if you are truly struggling with sin, you ask. Sabi nga ni Pablo, di po ba? Confess. Allow that sin to be brought in light. Amen po ba? Maliwanagan ng Diyos. Kasi every time na yung sin na yan ay hindi mo hinahayaan na maliwanagan ng Panginoon, you are keeping it in secret. Unti-unti yung sin na yan, kapatid. It will grow into your heart. It will become a habit, turning into a lifestyle. Na ang nangyayari, nagiging na siya, hindi mo na siya agad maisuko sa Panginoon. Kasi bakit? It's growing. Pero the moment that you allowed God, amen? And allow that secret sin to be brought into light. And have someone to be accountable. Have someone to pray for you. And lead you back to the Lord. Kasi may mga kasalanan na, kapatid, mahirap talaga mapaglabanan. Unless you ask the Lord to help you overcome that sin. Amen po ba? Amen po ba? Anything that stumbles, anything na naghihinder para tayo ay mag-grow. Confess. Ask for help, kapatid. Ask for help. Because kung yung tunay na, kung yung kapatid mo na yan, na pinag-openan mo na yan, ay isang magiging, yung siya po ay with no condemnation. Amen po ba? With such love to correct you. And we glorify God. Kasi yun ang kailangan ng bawat isa. Maging safe space ng bawat isa. Amen po ba? Amen? Amen po ba? So, ayan, hawakan mo nga yung
katabi mo. Sabihin mo sa kanya, I'm here. Amen. Maging pananagutan natin ang isa't isa. Amen po ba? Amen? Maging pananagutan natin ang isa't isa. At salamat sa Panginoon dahil the moment that you decided to bring it into light and have someone to be accountable with you, napakasarap. Napakasarap sa feeling. Ako din. Alam niyo po, simula nung kami po ay nagkaroon ng one-on-one Bible study or in-depth advanced theology ni Pastor Abel, sobrang napanatag yung heart ko. Kasi Lord, salamat, may accountable na sa akin. Di ba ba? Naroon. Kasi minsan may mga pagkakataon, alam niyo po, we have blind spots. And admit it or not, minsan yung mga blind spots na yan, yun yung naghihinder sa atin to have a pride in our hearts. Unless it will be brought to light. And have someone accountable with you. Kasi hindi natin kaya mag-isa. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, pananagutan kita. Amen? Pananagutan para natin. Amen. Kaya we glorify God for this fellowship. Amen? Ayan. So, sabi po dito the imperative of love. At as we are speaking about pananagutan, sabi po dito sa 1 John 3:10 to 15, the imperative of love. Ano ba sabihin ng imperative? The necessity. Very important. Cannot be missed. Amen? Ang sabi po dito, ano po ba yung tunay na purpose ng pag-ibig na ito? Sabi dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. At kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Yun po pala yun, Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito yung sinabi ni, naalala niyo po yung sinabi ni Jesus Christ na the golden rule. Amen po ba? Ano pa yung golden rule natin? Sabi ng Lord, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Amen po ba? With all your strength. And love your neighbor as you love yourself. And even the Ten Commandments consist of those things. Pag yun pala ang nakikita sa ating mga puso, dito makikilala kung sino yung mga anak ng Diyos. Amen? Sabi ito so there is no in-between, mga kapatid. Sabi ito ito ang mensaheng narinig ninyo sa simula pa, magmahalan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain na kampon ng Diablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Dito, according to the theologians, it's about love for others and versus the hatred for the others. But this one, sabi nga po nito, ano po ba yung ginawa ni Cain? Dahil sa kanyang, galit. Yung resentment na naranasan niya, naramdaman niya kay Abel. Noong time na, Noong time na tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel. Na yung inggit na yun turned into strong anger. At yung anger na yun turned into resentment. Resentment na kung saan siya po ay nakapatay.
So sabi po dito, huwag natin hayaan na kaya nga po yung sabi ni Jesus sa Sermon on the Mount, di ba? Ingatan yung puso. Kasi parang pag tayo daw po ay, sabi nga po, pag tayo daw ay nagkaroon ng galit o puot sa ating kapwa, parang pinatay natin siya sa ating puso. So, sabi po dito, kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman natin, lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Grabe naman, Lord. Pero grabe po pala yung kamatayan talaga ng Lord. So sabi niya po dito, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Now, let's search again our hearts. Lord, may unforgiveness pa rin po ba ako sa aking puso? Allow the Lord to search our hearts again. Lord, meron po ba a very slightest vengeance in my heart? Amen? Lord, meron ba akong paghihiganti kahit maliit lang sa puso ko? Expose this into light. Amen po ba? Kasi kailangan daw Gusto ng Panginoon yung puso natin. Kasi ang hirap. Ang hirap po kayo maging Kristiyano tapos ang dami yung iniiwasan. Amen po ba? Ang hirap na pupunta kang church pero kailangan mo dumaan ng road 1 kasi hindi ka pwedeng dumaan sa road 2. Tama ba yun? Or, ano ba yun? Saan ba? Hindi ka pwedeng dumaan ng pupunta kang road 1, bawal kang dadaan ng road 2. May road pa yan. Pero maraming daan kasi. Sige, sa NH na nga lang. Sige po. So, ayun, di ba? So, ang hirap. Ang hirap na pupunta ka sa panambahan ng Panginoon, pero deep inside your heart, ang dami mong dala-dala. And there are, sabi nga ng Lord, kung sabi sa Bible, kung tayo po ay nahihirapan na mag-forgive, let's ask the Lord to help us to forgive. Amen? Basta kailangan, in agreement with the Lord. Lord, I agree to forgive. Amen? Kasi kung hanggang ngayon, nagdi-disagree ka pa rin sa sinasabi ng Lord, anak, forgive that person. Hanggang ngayon, hinahawakan mo pa rin yun. Hindi magkakaroon ng progress yung forgiveness na yan. At yung sabi nga, yung forgiveness is not for that person, but for our good. Amen po ba? So, kaya nga sabi nga ngayon naman po, let's search our hearts again, Lord! May unforgiveness po ba ako sa puso ko? Bring it to light, Lord. Amen? Kasi sabi nga ng Lord di ba ba? Sabi sa 1 John, God is light. So bring it to light. Amen? Kasi sabi nga ng Lord, kung tayo na po ay inaako natin na tayo ay isang Kristiyano o anak ng Diyos, I know God. Pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. Ang sabi po ng Panginoon, tayo ay nagsisinungaling. But God is so patient and God is so gracious. May mga bagay na hindi natin kaya. When we ask God for help, kaya ng Diyos. So, even me, kahit ako, minsan may mga pagkakataon, nahihirapan ako magtiwala sa Diyos. Kasi ang bigat Sabi ng Lord, kung nahihirapan ka magtiwala sa Kanya, ask to increase your faith. Di ba ba? Ask! Tulungan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. God is so patient. Amen? Sabi ko dito the outwork of love. Dito natin, so dahil tayo po ay may relasyon sa Panginoon, amen po ba? Dahil tayo ay may relasyon sa Panginoon, dahil alam natin yung identity natin in Christ that we are a child of God. So sabi dito dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga
kapatid. Lord, ang hirap naman. Amen? Ang hirap naman ito, Lord. Dapat ialay. Dapat din natin ialay ang ating mga buhay para sa mga kapatid. Pero God is so selfless. Amen. God, sabi nga niya, kinalimutan daw niya ang kanyang pagiging Diyos para sa ating. At sa kung paano ginawa ng Lord yun, ni Jesus Christ, na inaalay niya ang kanyang buhay, nais ng Panginoon din na ganun din natin ibigin ang ating mga kapwa. Ganun din natin ibigin ang hindi kaibig-ibig. Amen? Kaya nga, sabi ko dito nung, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Lord, ang hirap naman. Lord, ang hirap. Amen? Pero alam niyo po ano, minsan may mga pagkakataon na, pero ito pong verse na ito, in verse 17, it needs wisdom. Amen? Amen po ba? Kailangan ng wisdom to, kapatid, in verse 17. Kasi madalas ginagamit ito ng napakaraming tao. Amen? Na kapag ikaw ay may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi ba siya'y umiibig sa Diyos? Kristiyano ka pa man din, kaso hindi ka naman masyadong matulungin. Kasi alam niyo po ano, ang pagiging mabait, laging correlated sa pagiging generous. Tama po ba? Ay, ang bait niya kasi nagbigay siya. Ay, ang bait niya kasi tumulong siya. Ay, ang bait niya kasi ganito, kasi ganyan. So, dito po, may pamantayan ng Diyos. Amen po ba? At may limit. Okay? May limit ang pagtulong. Kahit si Jesus Christ. Amen. He used wisdom. Because not every heart are for the Lord. Kaya kailangan with wisdom. Amen? Kaya nga sabi nito, no, makikita naman natin eh. And the Lord will even convict us kung talagang kailangan ng kapatid natin ang tulong na ito. Amen po ba? Kahit niya, kahit hindi pa siya humihingi, inuutusan ka na ng Panginoon na magbigay. Tama po ba? Kasi ganun ang Panginoon. Kahit hindi pa humihingi ng tulong itong kapatid mo na ito, kapag nangusap ang Diyos sa'yo, anak, tulungan mo yung kapatid mo. Nangangailangan siya. Yun pa lang. Amen po ba? Pero minsan, may mga pagkakataon kasi na may mga pagkakataon na even mga believers, kasalanan po ang Nagsasama-sama. Ayun. Yun. Kasalanan po iyon. Amen po ba? Amen po ba? Kasalanan din po ang namamantala. Nagsasamantala. O yun. Basta, gets nyo naman po ako. Di po, pasensya na po. So, ayun. Okay? So, ayan. Pero, alam niyo po ano, even the Lord will convict us the felt need. Ano yung ibig sabihin ng felt need? Mararamdaman mo kung ano yung kailangan ng kapatid mo. Ang Diyos mismo magpaparamdam. Kapatid, minsan may mga pagkakataon, sinasabi ng Panginoon, anak, hindi pera kailangan niya. The Lord will tell you. The Lord will speak into our hearts. And the Lord with discernment. Using our discernment. Amen po ba? Parang hindi pera yung kailangan niya. Kasi akala natin, sa pagtulong, pera lagi. Hindi. Minsan may mga pagkakataon, kailangan ng kapatid mo prayers. Kailangan ng kapatid mo pagpapalakas. Kasi minsan may mga pagkakataon, ang nakikita lang natin, pag malungkot ang isang kapatid, walang pera. Amen po ba? Pero hindi laging ganun. Amen? So, ayan. So, in verse 18, sabi mo tanong, mga anak, huwag tayong magmahal sa mamagitan ng salita lamang
natin ito sa mamagitan ng gawa. Gawa. Sabihin mo nga sa katabi mo, gawa. Love with such action. Love. Sabi nga po dito nyo, yung puso na hindi lang, yung pag-ibig na hindi lang sa bibig, kundi nakikita sa paggawa. Mas matindi nga daw pong magsalita ang gawa kaysa sa salita. Amen po ba? Ayan. Kaya naman, sa darating na December, this is a month of ano? Giving. Alam niyo po ba? I glorify God because sabi nga po, ang sabi po doon sa Acts, di po ba, sabi po ni Pablo, it's more blessed to give than to receive. Yung sinabi ko pala doon na blessed, ay katulad nung sinabi ni Jesus doon sa Beatitudes, blessed. Okay? Yung blessed na kung saan ay sinabing Makarios. Amen? Ibig sabihin ng Makarios, blessed with joy. Tama po ba? So, ibig sabihin, yung joy, mas masaya daw yung nagbibigay kaysa sa tumatang. Diba? Kaya nga, pag hindi na-appreciate yung binigay sa'yo, yung binigay mo, nalulungkot ka, nagagalit ka. Tama po ba? Amen po ba? Ano ba ito? Hindi mo lang nga niyo na-appreciate. Ano ba yan? Nag-abla ka pa? Hindi sana. Ayoko ng ganitong color. Diba yung mga ganon? Tapos minsan may sasabi ko, ano ba yan? Hindi mo lang nga na-appreciate. Eh kasi bakit po? Kasi mas masaya ka na nagbibigay kasi ikaw yung tumatanggap. Amen po ba? Sino po dito yung nakakaramdam ng tunay na galak siya kapag nagbibigay siya? Yung nagbibigay siya, giving. So, gifting. Hindi po ba? Ano? Sure po ba? So, sa darating na December, amen po ba? Let's desire, Lord, gusto kong mabigay. Showing my love or showing my my appreciation. So, so month of December. Okay? Sige po, ayan. So, the truth and peace of love. Dito nga natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin nito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Yung sinasabi po dito ng budhi in English version is conscience. Amen? So sabi po dito ay tayo daw po ay sabi po dito, matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Yung conscience kasi natin, before accepting Jesus as our Lord and Savior, we have a dead conscience. Wala tayong konsensya. Pag gumagawa tayo ng kasalanan, wala tayong konsensya. Tama po ba? Bakit walang konsensya? Paano kaya yung walang konsensya or our conscience is dead? Before, kahit alam niyo pag mga toddlers, kapag yan nagsinungaling, sobrang tindi ng parang andun yung guilt feeling. Amen po ba? Or nandoon yung nakakonsensya sila sa kasalanan na gawa nila. Pero kapag ang isang batang lumalaki na wala ang Panginoon sa kanya, kapag nagsinungaling na yan, hindi niya na nare-realize na nagsinungaling siya. Or hindi niya na nakikita na siya'y nagkakasala. Amen? Amen to ba? Pero kapag alam niyo po with the moment that we accept Jesus and we have that growing relationship with the Lord, we have this discernment. Nagkakaroon na tayo ng discernment with good thing and evil. Amen. At doon,
conscience that every time we commit sin, or kahit naiisip mo pa lang yun, amen po ba? Yung budhi na yan, yung conscience na yan, andyan na agad yan ang nararamdaman mo. Na ngayon, sino po dito, pag nagsisinungaling, ang tindi ng conviction? Amen po ba? Kasi bakit? God is giving us a strong conviction. And that conscience is speaking. Kaya nga sabi dito, hindi na, paano naman yun? Paano kung nagkasala ako, hindi ko naman alam? Malinis naman yung konsensya ko. Ibig sabihin ba nun, hindi ako nagkakasala? Paano po kaya yun? Okay? So, sabi po dito, dito nga natin matitiyak na tayo nasa panig ng katotohanan. It has a basis, the truth. Amen. And we know that the truth ay hindi nababase sa ating konsensya. Ang katotohanan ay hindi nababase. Amen po ba? Kung tayo ba ay nagkaroon ng conscience sa ating nagawang kasalanan o hindi. But the mere fact that we know that it is against the Lord that we are already sinning. Amen po ba? Yung katotohanan. At sabi po dito, yung conscience na yan. We have that clear conscience. Kapag pala tayo po ay naroon sa puso natin na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay patungkol sa atin, even the slightest sin that we have. When we repent to the Lord, nagiging clear yung conscience, ngayon, nakakalapit tayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Pero kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan, kahit tayo, hirap tayo mag-pray. Amen? Kasi bakit? Andoon yung guilt. And it takes away the joy of our hearts. Amen? Kaya pala, sabi po dito kailangan pala natin, sabi po dito, sakali mang tayo usigin ito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi. At alam niya ang lahat ng bagay. Even the motive of our hearts, He knows. Lahat ng bagay na gusto natin gawin, tinatangka mo palang na gawin. Para saan yung gagawin mo? He knows. Amen? And God is above our conscience. Kaya nga sabi niya nito, kaya sabi po dito, let's have that heart and mind with clear conscience, so that when we pray to the Lord, when we have communion with the Lord, yung puso natin nakakalapit sa Panginoon. Amen? Walang nagbo-blockage. Kaya kailangan pala ingatan din even our mind. Amen? So, kaya sabi po dito, abiding in love, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Sumampalataya tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At nalalaman natin na nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ipinagkaloob niya sa atin. Pwede po ba tayong lahat tumayo? The love that we received from the Lord, it gave us, binigyan tayo nito, at nag-open ito para tayo ay magkaroon ng relasyon sa Ama. At yung relasyon na yon sa Ama,
na ninanais ng Panginoon na patuloy at patuloy na manatili sa ating puso. Having clear conscience in our mind, staying away from sin, and overcoming the sin. Allowing that love that we receive from the Lord to be an action of love to other people. Ayan po pala ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na pinaranas mo sa aming Panginoon. Thank you for the life of being in your love. Na ngayon, Panginoon, naroon ang aming napakatinding sensitivity sa kasalanan upang kami po, Panginoon, ay patuloy na lumayo dito, Panginoon, at patuloy na mamuhay na naroon ang kabanalan sa iyo, Ama. For us to go back in our original image, Lord God, the holiness, the love, the goodness, the faithfulness, Lord God, na ninais mo para sa amin, Panginoon, nung kami nilikha mo, Ama. Lord, help us to abide in you, Jesus. You know the weaknesses of our hearts, Lord. Alam mo yung kahinaan ng aming mga puso, kahinaan ng aming mga isipan, Panginoon, kahinaan ng aming mga katawan, Ama. The sinful nature of our hearts, Lord. But Lord, help us to abide in you, Lord Jesus. Sinabi mo sa iyong pangako, no one can take us away from your hands, Lord. Ama, ikaw ang humawak sa amin, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na naroon sa kasalanan, pagpatuloy sa kasalanan, Panginoon, tulad ng iyong pangako, Ama. Lord, we want to be your child, Lord God, na naroon, Panginoon, yung tunay na puso na sumuko sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Because apart from you, Lord God, we cannot do nothing, Lord Jesus. Lord, we want to abide in you, Lord. At salamat, Panginoon, sapagkat yung design na ito, Ama, mas hinigitan mo pa sa pangalan ni Jesus. You are the one pursuing us, Lord. You are the one, Lord Jesus, having that so much love, abounding grace, Lord God, na pinaranas mo sa aming Panginoon. Na hanggang ngayon, Panginoon, nararanasan namin, Ama. Maraming salamat. Lord, help us, Lord God, to abide in you, to dwell more into your word, Lord Jesus. Lord, iukit mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, ang iyong mga salita, Panginoon, upang hindi kami madaling matangay ng kaaway, Ama, sa pangalan ni Jesus. That in every battle, Lord God, everyday battle of our lives, Lord God, we will be reminded of your words, Lord, in Jesus' name. At patuloy namin, Panginoon, maalala sa aming mga isipan at hindi makalimutan that we are your child, Lord. At binukod mo na ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. At patuloy mo silang bubukod, Ama. In the mighty name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Thank you for the life. Thank you for the blood that died on the cross. Para ngayon, Panginoon, tunay na pagtagumpay namin ang lahat na dumadaig sa amin ang kasalanan. Salamat po, Ama. In Jesus' name, sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng parangal. In Jesus' name, Amen and Amen.
Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Dadako naman po tayo sa tithes and offering. Hallelujah. Hallelujah. Sa umaga po ito, ang i-share ko po sa inyo ay ang principle of giving. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, actually napakarami ko na namang verse na naisulat, pero ang Holy Spirit po ang magagabay po sa akin kung ano yung maipahahayag ko po sa araw na ito. Number 1, cheerful and generous giving. Paul encouraged believers to give willingly and joyfully, not out of obligation. In-encourage daw po tayo ni Paul na magbigay ng willing and joyful, with joyful heart. Hindi obligasyon, kundi magkaroon tayo ng willingness dahil ang lahat naman po ay nanggaling sa Panginoon. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin yung maging masagana rin sa inyong pagkakawang-gawang ito. Verse 8, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. So ito po parang pagbibigay ay pagsubok din na malaman natin kung gaano kabuti ang Lord sa atin at kung paano natin malalaman na kung paano natin iniibig ang Panginoon. Kasi sabi dito, upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Para malaman nyo din kung gaano kayo katapat sa inyong pag-ibig sa Panginoon, ito po yung encouragement na binigay niya. At saka dito rin po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang sabi dito, ang sa inyo dapat ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ang sabi nga po, hindi po tumitingin ang Lord sa kung anong meron kayo, kung ano ang laman ng puso niyo po ang tinitignan niya. Hindi niya tinitignan ang laman ng pitakan niyo, kundi ang puso niyo po ang tinitignan ng Panginoon, ang puso natin. Sinama ko rin po pala yung verse 8. Nabibitin ako sa mga verses. Napakarami pong verse sa Bible. Sobra overwhelmed po. Verse 8 po, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Number 2 po, giving based on ability. The principle of giving is to base on what one has, as emphasized po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Magbibigay kayo ayon sa inyong